Kaibigan, pag-usapan po natin, bakit ka inaantok pagkatapos kumain? Okay? Normal ba to o masama na ba to? May sakit na ba to? Tingnan natin yung mga dahilan. Pag-usapan din natin, ano yung 7 pagkain na nagpapaantok sa iyo. Kung nagpapaantok ka naman, okay itong 7 foods. Pero pag kinain mo ng tanghali, marami, baka antokin ka sa trabaho. Okay? So, tingnan natin, ano yung mga pagkain nagpapaantok sa iyo? Isang klase nito, yung mga carbohydrates at sweets. Diba? Pag kumain ka ng kanin o matatamis, 2 platong kanin, only rice, mamaya antok ka na talaga. Kasi nga yung carbohydrates, mabilis magpataas ng blood sugar yan, diba? Simple sugar, aakyat yung blood sugar mo, tapos biglang bababa yung blood sugar mo, aantukin ka. Diba? Up and down yan pag carbohydrates at kanin. At isa naman, yung mga pagkaing mataas sa tryptophan, nakakaantok din. Ang tryptophan kasi, ginagamit ng katawan, kino-convert sa serotonin. Yung serotonin, ito yung feel good. Ito yung nagpaparelax sa'yo, itong serotonin, nakakatulong ma-relax, makatulog ka. Actually, may pagka-antidepressant pa rin itong serotonin, pamparelax sa'yo. Ano naman itong pagkain ng mataas sa tryptophan na nakakaantok din? Saging. Saging mataas sa tryptophan. Diba sabi ko nga, saging pamparelax ng bata, maganda kainin sa gabi. Mansanas may konting tryptophan na rin pero mas mataas yung saging. Yung mga green leafy vegetables, pamparelax to, spinach, kangkong, kahit anong mga green leafy na meron tayo dyan, maganda po yan. Soy, mga soya, tofu, tokwa, yan mataas din sa tryptophan, nakaka-relax, nakakaantok. Next, gatas. Diba? Alam niyo naman, gatas pampatulog. Diba? Gatas, milk, pamparelax, mataas sa tryptophan. Number 5 yan. Number 6, tsokolate. Chocolate, diba? Nakakaantok, nakaka-relax. Diba? Pagbigyan mo ng tao ng chocolate, kumain kita mo, kalmado na siya. Mataas siya sa tryptophan. Nagiging serotonin, feel good. Yung iba nga, pag nadidepress, anong kinakain? Ice cream, milk, chocolate, diba? Pampakalma sa'yo. So, yan po yung nagkakaantok din. And, number 7, yung turkey. Pero wala naman tayong ganong turkey dito. Mataas ang tryptophan ng turkey. It's a 0.19 grams per 100 grams of food. Ganong kataas yung tryptophan ng turkey. Pero, ang manok, meron na ring tryptophan. So, pwedeng turkey or chicken, ito yung mas nakakaantok sa'yo. Okay? So, sa kanin, tamang dami lang, saging, gatas, chocolate, turkey, chicken, kangkong, green leafy, soy. Yung eggs, meron ding tryptophan. Okay? So, bakit naman tayo inaantok tapos kumain? Pwede dahil sa pagkain lang or pwedeng meron ding medical condition. Tingnan nyo kung meron kayo nitong 5 medical condition, ito ay nagpapaantok sa iyo tapos kumain. Number 1, diabetes. Pag may diabetes ka, baka hypoglycemia, bagsak blood sugar mo, o hyperglycemia, nakakaantok yon. Increases post-meal drowsiness, food intolerance, food allergy. Hindi ka hiyang sa kinain mo, masama pakiramdam, baka magtatai ka, so aantukin ka nahihirapan yung katawan mo doon sa pagkain, yung mga may allergy. Number 3, sleep apnea. Ibig sabihin, ito yung mga overweight, malaki ang leeg, malakas humilik pag natutulog, tapos pag natutulog siya, baka parang mga 45 seconds hindi hihinga. Tapos pag hihinga, gagano na naman siya, bumabagsak ang oxygen sa dugo, kulang ka sa tulog sa gabi. Kaya nga inaantok ka pagkatapos kumain because you have sleep apnea. Sleep apnea, pagising mo, pagod ka pa rin. Number 4, medical condition ang cause ng pagkaantok after eating, anemia. Ang mga anemic antukin. Bakit? Kulang ka sa red blood cell, kulang ka sa energy, walang lakas, di ba? O maputla. So, lagi kang antok, weak di ba? Fatigue, mahina. And number 5, health condition, nakakaantok, hypothyroid. Mahina yung thyroid glands. So, pag mabagal o mahina ang thyroid glands, mababa ang thyroid hormones mo, mahina, sluggish, malamigin, constipated, tapos laging inaantok.
So, ito yung 5 condition na kailangan tignan. Diabetes, food intolerance, sleep apnea, anemia, o hypoactive thyroid. Meron namang mga habits na nagpapaantok sa'yo din after eating. Tulad na sinabi ko, puyat. Kung puyat ka na sa gabi, syempre pagkakain mo, antukin ka. And also, kulang sa exercise. Hindi ka fit, di ba? Overweight, mataba, kulang sa exercise. Kaya konting kain lang, antukin na yung tao. Okay? So, ano ang tips natin? How to prevent post-meal sleepiness. Para hindi kayo antukin sa school ng alauna, hindi kayo antukin sa trabaho, di ba? Mapagalitan, natulog sa trabaho. Ito gagawin natin. Number 1, inom ng maraming tubig. Okay, kailangan well-hydrated ka. Sabi ko nga, mga 8 glasses of water or fluids in a day, di ba? Tubig, kuhain mo ng tubig, lemon water. Kundi, uminom ka ng juice, tubig na rin yun. Uminom ka ng sabaw, tubig na rin yun. O pakwan. Basta 8 to 10 glasses of liquid or tubig sa isang araw. Mas maganda tubig para hindi ka tumaba. So, well-hydrated. Pag dehydrated ka, antukin ka rin. Dapat kompleto ka sa electrolytes, hindi bagsak yung mga sodium, potassium, kaya dapat healthy yung kinakain, kompleto. Ito pa, huwag lumamon o kumain ng marami masyado. Okay? Reduce the amount of food. Kasi pag kumain ka ng only rice, 3 platong kanin, tapos, antukin ka talaga eh. Tataas ang blood sugar, bababa. Dapat, para hindi antukin, small, frequent feeding. Almusal, kumain, di ba? Merienda konti, tanghalian, kumain. Tapos, alas 3, alas 4, kahit isang saging. Tapos, dapat balance ang kain para yung blood sugar mo, pag ganyan-ganyan lang, di ba? Kasi kakain ka ng tanghalian, ganyan karami, tapos hindi ka kakain. Tapos sa gabi, kakain na naman. Antukin ka nun. High and low, magiging hyper tayo niyan. Get enough quality sleep. Pag maganda ang tulog sa gabi, mas hindi antukin sa tanghali after eating. Exercise regularly. Ang mga taong mas fit, mas gumagalaw, mas mabilis ang metabolism, mas hindi antukin. I think magandang tip din dito, medyo maarawan eh. Yung araw, pampagising siya. Oo. Nakita mo yung araw, gigising ka. Alam ng katawan natin yan eh. Pero pag tignan mo yung buwan, mas antukin ka. So, nasa light kasi yan eh, dahil sa melatonin natin sa brain. Limit or avoid alcohol. Pag sobrang alak, nakakaantok din, di ba? Kasi alak, oo nga, makakatulog ka pag naglasing ka, kaya lang yung tulog mo mababaw, minsan binabangungot ka pa, at pagising mo, uminom ka ng alak kasi magkaka-hangover ka, sakit pa ulo mo. Pagdating sa kape, wag din sobra sa kape. Yung iba ginagamit yung kape pampagising. Siguro, modulate your coffee consumption. Siguro 2 basong kape sa isang araw. Wag naman siguro 6 na tasang kape. Sobrang na dami yon. Lalo na pag malapit na sa gabi, magugulo na yung tulong mo. And kumain ng mga pagkaing maganda sa katawan. Hindi yung biglang tataas yung blood sugar, hindi yung puro sweets, puro kanin na lang. Mas maganda yung high fiber carbohydrates like gulay. Sari-saring gulay, pwede yan. Fatty fish, whole grains, mga nuts, seeds. Lahat ito, mas maganda yung pagtaas ng blood sugar natin. Ito yung mga low to medium glycemic index, yung tinuturo ko. Pag kirain mo to, mas hindi tataas blood sugar mo. May mga wheat bread, may brown rice, may oatmeal, di ba? So, babalanse lang yung kakainin. And lastly, pag inaantok kayo pagkatapos kumain, pwede namang normal lang yan eh. Normal naman talaga konting pagkaantok tapos kumain. Pero kung talagang matindi yung antok mo after eating, talagang iba ang pakiramdam mo, hinang-hina ka, i-check nyo. Baka meron kayo nitong 5 medical condition na sinasabi kong diabetes, anemia, or hypoactive thyroid. Sana nakatulong tong video natin para sa gustong matulog sa gabi, pagkain pampatulog, at ayaw masyadong aantokin pagkatapos kumain. God bless po.